Bago pa man ang susunod na hearing sa Setyembre, kinumpirma ni dating presidential spokesperson Harry Roque na kukwestiyonin nila ang jurisdiction ng ICC sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakausap din ni GMA Integrated News reporter Mariz Umali ang ilang taga-suporta ng dating Pangulo na nagpunta sa The Hague para iprotesta ang pag-aresto. Mula sa The Netherlands, narito ang kanyang report. Naging emosyonal ang ilang OFWs mula pang France na dumalaw dito sa Scheveningen Prison para ipakita ang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matyaga silang nag-aabang sa labas ng kulungan, di iniinda ang matinding lamig. Alam nilang di naman nila makikita pero ito raw ang simpleng paraan nila para ipakita ang suporta at pagmamahal sa kanya. Saan na raw makita ito ng International Criminal Court? Alam namin yun na hindi namin makikita si tatay, pero kailangan namin siyang suportahan kasi mahal na mahal namin si Tatay Digong sa Mindanao. Dumalaw din sila sa ICC at nagpunta sa simbahan para ipagsindi ng kandila at ipanalangin daw si Duterte. Babalik daw sila sa March 23 para dumalo sa Malawakang Rally at may pagdiwang din ang kaarawan ni Duterte sa March 28. Mapakinggan ng ICC yung boses ng mga Pilipino. Kasi di mo alam, ang napakadami talagang Pilipino na for Duterte. Sa ngayon, at tanging si dating Executive Secretary Salvador Medialdea pa lang ang formal na tumatayong abogado ng dating Pangulo. Sabi ni Attorney Harry Roque, nakausap na niya ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman, na kabilang sa mga isinumite nilang pangalan sa ICC para maging counsel ni Duterte. I have confirmed kung sino yung lead counsel. And the only one na na-recognize ang hukuman is Attorney Bingbong Medialdea. Hindi ko alam kasi hanggang ngayon wala pa rin kaming permiso to enter the detention facility. No? But nagkausap kami ni Attorney Hoffman at nag-aantay pa rin kami. Batay sa website ng law firm ni Kaufman, naging prosecutor siya ng International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia at International Criminal Court sa The Hague. Sabi ni Roque, pinaplano nilang questionin ang jurisdiksyon ng ICC bago pa ang nakatakdang susunod na hearing sa September 23. Naghahanda na kami ni VP Sara isang taon nang nakakalipas. Okay? And everything that we expected to happen, in fact, happened. So meron kaming contingency for everything that has happened. Sa September 23, nakatakda ang confirmation of charges hearing para malaman kung may sapat na ebidensya na nagpapakitang may substantial grounds na nagawa ng suspect ang mga akusasyon. Batay sa arrest warrant ng ICC kay Duterte, may reasonable grounds para paniwala ang responsable si Duterte bilang indirect co-perpetrator para sa crimes against humanity. Sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency, mahigit 6,000 ang napatay noong gyera kontra droga ni Duterte. Ayon sa Commission on Human Rights, umabot yan sa 27,000. Mahigit 8,000 naman sa tala ng United Nations High Commissioner for Human Rights. Sa reklamong pinahaharap kay Duterte sa ICC pre-trial chamber, ang isinama lang ay yung di bababa sa 24 na napatay mula 2016 hanggang 2019 noong war on drugs ng Administrasyong Duterte. At di bababa sa 19 na napatay noong 2011 hanggang 2016 sa pamamagitan ng Davao Death Squad. Ayon sa isa sa 5 Pilipinong ICC-accredited lawyer na si Attorney Joel Ruiz Butuyan, hindi layunin sa ICC trial na patunayan ang lahat ng pagpatay. Kailangan lang anyang maipakita ng prosekusyon kung naging systematic at ginawang polisiya ang pagpatay bilang solusyon sa iligal na droga at kung magkakaugnay ang mga patayan. Widespread and systematic papakita yon. Mag-represent taho sila ng mga sample incidents that will prove na talagang ginawang pulisiya yung pagpatay bilang solusyon sa illegal drugs. Yung prosecutor po ibibigay kay former President Duterte yung ebidensyang gagamitin laban sa kanya sa trial. Malaking pribilehyo sa kanya kasi sa atin dito sa Pilipinas walang ganon. Napaka-fair ho yung mangyayaring trial. Sabi ni Roque, hindi siya aalis ng The Netherlands nang hindi kasama si dating Pangulong Duterte. Sa ngayon, si Vice President Sara Duterte pa lang daw ang nabigyan ng permiso na makadalo sa dating Pangulo. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News.